noong unang panahon. Teka, maling channel. Ayusin ko lang ha. Sa aming magkakalaro, may biruan kami dati. Tuwing may dadaan na eroplano sa langit, kailangan ikaw ang unang makakita. Kasi, pag naunahan ka, pentong aabutin mo. Kaya minsan pa naglalaro, napapatingala kami. Baka kasi may eroplano na dumaan. Ngayon, nakakatuwa lang isipin, dati, tinitingala ko lang yung mga eroplano. Ngayon, makakasakay na rin ako. Siyempre, hindi lang ako ang excited. Kaya, kilalanin natin ang mga kasama ko. Si Mami, tahimik lang pero laging game, laging andyan, sabay lang sa flow namin. Si Daddy, siya ang pinakakwela sa amin. May pa-joke pa siya lagi talaga. Si Ninong, 0.5, tinuro ko pa na mag-picture ang Gen Z. Minsan mas nauuna pa sa akin. Si Ninang, katim ko sa content. Pag sinabing picture at smile, laging ready talaga. At ako, si Girlane, ang taga-kwento ng trip na to, parang POV. Una naming stop airport, medyo inaantok pero excited. Habang naghihintay ng flight, gala muna, wala pa sa ibang bansa pero feeling turista na. Natutuwa ako habang nakatingin sa mga seniors na kasama ko. Kasi habang naghihintay ng flight para mga batang excited sa first outing, puro kwentuhan lang sila. Tapos ayun na, nakita na namin yung eroplano. Doon na nagsimula yung totoo. Hindi na ito drawing kasi... After 5 years. 5 years? Singapore tayo. After 5 years tayo. Ladies and gentlemen, we are now on our final approach. We should be landing in a few minutes. Ang ganda ng airport nila. Ang aliwalas tingnan, tahimik, at malinis. After immigration, sinundo kami ng van papuntang hotel. At habang nasa biyahe, namamangha ako kasi ang linis ng paligid. Walang amoy usok. Mainit din ang klima pero hindi siya yung init na masakit sa balat. Yay! Nakarating na kami sa hotel. Meron ako ikikwento sa inyo. Alam nyo ba, bawal kumain o uminom sa kahit anong mode of transportation dito sa Singapore? Kahit sa tour van. Pag nahuli ka, 300 Singapore dollars ang multa, halos 13,500 pesos. Kaya kung sanay ka magchicha sa loob ng sasakyan, dito bawal. Pagdating sa room, nagpahinga kami ng konti. Tapos ayun, lakad-lakad na agad para maghanap ng makakainan. Kasi nakakagutom pala pag sobrang excited. Pagkatapos namin kumain, naglakad-lakad muna. Pero nung nakaramdam na ng pagod, balik na sa hotel para magpahinga. Magandang umaga from Singapore! Siyempre, breakfast agad. Kailangan mag-charge ng energy kasi tour day ito.
dalawa tayo. Gandang phone na. Wow, yan. Yeah. Picture tayo. Papunta na kami kay Merlion, pati kay Baby Merlion. Ito yung lagi nakikita sa mga libro at sa online. Tapos yung classic na pose, yung nakanganga, tapos parang sinasalo yung tubig. Naririnig niyo ba yung mga huni ng mga ibon? Hindi yun sound effects ha, sadyang ang healthy ng environment nila. Actually, hindi ko alam kung ano exact location namin dyan. Parang may temple ata sa gilid, pero based sa phone location, Telok Ayer. Nakikita niyo ba yung chocolate, yung meron cheese na nakasulat sa left side? Sobrang sarap nun. Kung sino pupunta sa Singapore at napadaan sa chocolate shop na ito, pasabay para sa akin, ang sarap talaga nun. Next stop namin, dito sa Pasalubong. Hindi ko maalala kung ano ulit pangalan ng shop, pero bilihan siya ng pasalubong. Madaming interesting na mga gamit para mapapaisip ka talaga kung kailangan mo ba talaga yon or hindi. Nasa Gardens by the Bay na kami. Sobrang ganda, para kaming nasa movie setting. Dito na kami tumagal kasi bawat sulok may pa-wow moment at saka tuwan-tuwa mga plantito at plantita. Ang una namin pinuntahan ay Flower Dome. Akala ko nung una, parang isang room lang na puro halaman, pero nung nakalayo-layo na kami, doon ko napansin kung gaano kalaki tong lugar. Ang dami palang klaseng halaman na ngayon ko lang nakita. Merong maliit, merong malaking version, parang may mini at giant edition ng bawat plant. Tapos, merong isang halaman na kapag flashback sa akin nung 5 to 7 years old ako. Ito mismo, yung hindi ko alam ang tawag eh. Kasi yan yung halaman sa paso namin nung bata pa ako. At oo, natusok ako dyan. Sa puntong ito, si Gia naman na magsasalita. Ito, nagre-ready na siya in 3, 2, 1, go. The flowers makes me happy. Oh yeah, that flower looks pretty because I love purple. Do you see those roses? That's the rose of Fredro. Just kidding. But the white rose never comes out of the horse. Ano yun? Oh, naintindihan niyo ba yung sinabi ni Gia? Ang ibig sabihin niya, nakakapagbigay ng instant saya yung mga flowers. More! What's the sound of the lion? Rose. What is this? Bird. Bird. Flick, flick. Next namin pinunta na sa Cloud Forest. Pagpasok pa lang, nakakamangha kasi may giant waterfall agad sa harap. Literal na welcome greeting ng nature. At kahit hindi mo alam ang mga halaman dito, mapapawaw ka talaga, parang enchanted garden. Habang maakyat kami, puro picture, puro video, talaga naman.
Ang taas pala nito. Iba yung view kapag nasa itaas ka na. At pinaka na-amaze ako, senior friendly siya. Yung Cloud Forest. Kasi kahit mataas, hindi mahihirapan ng mga senior kasi walang problema. May pa-elevator si Cloud Forest. After Gardens by the Bay, nag-ice cream muna kami. Reward sa paglalakad o advance reward sa lalakarin pa lang? Then guess what? Balak namin dumiretso sa Marina Bay Sands. Sabi, connected lang. Sabi, malapit lang. So yun, lakad kami. Pero alam nyo, nakakaloka. Ang dami pwedeng likuang pasikot-sikot. Nasubok talaga ang sense of direction namin. Kung saan-saan kami nakarating. Pero kung nagsakay kami, hindi rin namin makikita yung mga unexpected view gaya ng Super Tree Observatory at saka yung Dragonfly Bridge. By the way, sabi sa mapa, mga 12 minutes daw yung lakad. Pero kami, 40 minutes. Siyempre, turista mode. Tapos, stopover para sa picture. Tanong-tanong, yung tipong kung saan may daanan. Susubukan muna bago magtanong. Pero worth it din, at least full experience. Share ko lang, gabi pala nagplano na kami kung saan kami pupunta, anong oras kami magkikita, at kung anong balak namin gawin. Napagkasunduan namin na mag-MRT, then Sentosa, Universal Studios, and Mustafa. Pero, syempre, hindi yun nasunod. Kasi late na kami nagsikilo. So, pas na sa Sentosa, hindi na kami nakapag-cable car. Naglakad kami ng 10 minutes para mag-MRT. Pero nung nandun na kami, sabi ba naman, sayang lang daw yung oras. Mabigat kasi para senior maglakad. So, nag-decide na lang kami na mag-grab kasi mas mabilis at mas komportable. Sabi nila, hindi ko alam kung sino sila na nagsabi nun, pero hindi daw complete ang Singapore trip kung hindi mo nakikita yung malaking globe ng Universal Studios. So yun, nagpa-picture din kami. Mandatory stop daw yun. Next stop, yung Sea Aquarium. Ito pinili namin kesa dun sa isa kasi walang roller coaster dito. Hindi, kasi, mas senior friendly to. Hindi naman kasi makakasakay ng ride sila, mami. Kaya, ito na lang pinili namin.
To be honest, medyo expected na yung itsura kasi sa pangalan na mismo yung clue, Sea Aquarium. May ganito naman tayo sa Pilipinas. Ang kinatuwa ko lang dito, merong mga upuan at merong lugar na pwede ka mag-chill lang, ganun. Papunta na kami sa Mustafa. Wala akong masyado na videoan kasi sobrang nalilibang ako sa mga nakikita ko. Kaya magkikwento na lang ako. First time namin mag-try ng legit Indian food. Actually, masarap ang food nila. Tapos, nung pagpasok namin sa Mustafa, grabe. Connected pala yung mga buildings underground. Yung pagkaka-observe ko, parang ginawang tindahan yung buong ilalim ng kalsada. Ito pa, nung nasa loob kami, ang label ng elevator nila, example, level 1, puro toys, damit. Level 2, puro chocolates, gadget, ganun. Ang dami mong pwedeng bilhin, literal na all-in-one, para siyang tindahan na endless. Day 4, last day sa Singapore. Kwentuhan muna kami sa hotel room. Tapos naghahanda na ng gamit namin na dadalhin pa uwi. At pagkatapos nun, bumaba na kami para mag-breakfast. Wala na kaming itinerary kasi maaga ang flight namin. Tapos, yun, nag-breakfast lang kami. At in-explore na lang yung ibang party pa ng hotel.
Pep! Hooray! Pero bago kami mag-check-in, naisip namin dumaan muna sa Rain Vortex. Isa siyang waterfall na parang nasa loob ng mall. Literal na wow moment siya sa amin. Parang entrance pa lang. Pinapa-feel na agad sa'yo. Hindi basta-basta ang lugar na to. This is it, pauwi na talaga kami. Habang naglalakad, iniisip namin kung ano ang mamimiss namin sa Singapore. Yung malinis na paligid, yung organized na transport, yung parang kang nasa loob ng mall kahit nasa labas ka. Kasi bawat sulok parang selfie spot. Ito pala, yung feeling na parang safe ka sa Singapore kahit mag-isa kang maglakad ng gabi. Natry namin nila mami at ninang lumabas ng 10 PM para bumili ng pagkain. Ang tahimik ng paligid. Wala lang. Share ko lang. Sa mga nakaabot sa part ng video na to, maraming salamat! Till next out of the country travel siguro. Bye!